Una po sa ating mga balita, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Mirasol, pero hindi pa rin tayo maaaring maging kampante dahil binabantayan na rin sa loob ng PAR ang bagyong Nando. Kaya naman alamin natin ang update sa lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Magandang hapon po, Ma'am Angelich, at ganun din sa ating mga taga-subaybay. Gabi ng alas 8 ay tuluyan ng lumabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Mirasol, at sa kasalukuyan ay wala na tayo nakataas na signal number 1 sa anumang parte ng ating bansa na kaugnay dito sa Bagyong si Mirasol. Ang isa pa na gusto natin na i-update ay itong si Bagyong Nando na pumasok na ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 6 ng umaga. Itong si Bagyong Nando ay nananatiling tropical depression, pero sa mga susunod na oras ay mataas yung posibilidad na ito ay mas mag-intensify pa o mas tumakas pa from tropical depression to tropical storm. Habang binabaybay nito yung northeastern part ng Philippine Area of Responsibility papalapit sa ating bansa, mainly papunta dito sa extreme northern zone, ay mas lalakas pa yung kanyang intensity papunta sa severe tropical storm hanggang sa typhoon category. So hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito ay maging super typhoon, pero sa kasalukuyan typhoon category pa lang yung ating nakikita. Ibig sabihin nito ay posible na magtaas tayo ng signal number 4 sa mga susunod na araw. By Monday, Tuesday ay nakikita natin na ito ay malapit na sa ating bansa. Pero ang pinakamaaga nito na posible may epekto sa atin ay by Saturday, dahil sa interaction niya sa southwest monsoon ay posible na makaranas na ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan yung ating mga kababayan, lalo na sa western part ng ating bansa, at kasama dito yung Metro Manila. Also mahalaga din na i-mention na magiging maulap at mataas yung chance ng pag-ulan by Sunday, lalo na dito sa western part ng ating bansa na kung saan ay merong gagawin yung ibang kapwa nating Pilipino na action or ito ay isang significant day para sa ilan nating mga kababayan. And bukod dito sa dalawang bagyo ay meron pa rin epekto itong hangin habagat, at ito ay nakaka-impluwensya dito sa Mimaropa at Western Visayas, kaya mananatiling maulap yung ating kalangitan dito sa Mimaropa, kasama lalo na yung Palawan, dahil mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Doon sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, kasama yung Metro Manila, ay lalo na sa Mindanao, ay magiging maliwalas ang ating kalangitan at mas mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero kanina, few hours ago, ay nakaranas tayo ng pag-ulan dito sa Quezon City, specifically sa Metro Manila. Ito ay dahil sa localized thunderstorms. At sa mga susunod na araw, ang ating kailangan na bantayan at manatiling updated ay yung movement nitong si Bagyong Nando na papalapit sa ating bansa. Yung posibilidad na makaapekto itong si Mirasol dito kay Nando ay nananatiling maliit. Yung tinatawag natin na Fujiwara effect ay meron itong certain na threshold, halimbawa ay dapat nasa 1,400 kilometers apart, or yung distansya niya 1.4 to 1.6 kilometers apart ay dapat ayun yung distansya na para maka-apekto sila sa isa't isa. At hindi natin dito nakikita sa kasalukuyan dahil may kalayuan silang dalawa. Sa kasalukuyan ay dun sa latest na nilabas natin na bulletin ay hindi na ito nakaka-apekto sa atin at wala na itong idinudulot na impluwensya. Sa kasalukuyan na ating forecast track, tatahakin niya yung extreme northern Luzon. Pero meron kasi high pressure area sa ibabaw pa, bandang Japan, kung saan pwede pa ito na maka-influensya sa magiging movement itong Nando. Kaya hindi natin inaalis yung posibilidad ng bahagya pang mas bumaba yung track natin dito. At kung mangyari man yun, ay gusto nating paalalahanan na yung mga kababayan natin, lalo na sa northern Luzon, kahit na kakadaan lang ni Mirasol, ay posible na next week ay maapektuhan tayong mali. Dahil sa intensity nitong si Bagyong Nando na nakikita natin na posibleng maging typhoon category, kahit na hindi ito dadaan sa mismong kalupaan ng ating bansa sa Luzon or Visayas, ay
yung potensyal na magdala ito ng malalakas na ulan ay nananatiling nandyan dahil yung habagat, yung moisture na associated sa habagat hihilahin niya. Ibig sabihin, magko-contribute yun sa mas maraming pagulan sa kandurang bahagi ng ating bansa. Ito naman po yung ating update patungkol sa ating dams. Ito po si John Manalo at ito po yung ating update from DOST Pag-asa. Mag-ingat po tayo. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist John Manalo.